na sila sa age of accountability. So, ang first yun na itong dapat tanawon sa ila nga masabtan nila ang maayong balita. So, pinili nga pag-idaron, bantayan na nakin sila, no? Ay once nga mabot sila sa age of accountability, responsible na sila. Sama sa intundor ni Ryan kanina, is ato na mga pipila ka mga questions sa iyong kinabuhin tungkol sa polisyon. Nganong ang Diyos naghatag ng polisyon tungkol kay ang Diyos sa iyang plano, ihatagan niya o katungod ang matag-usa nga mo yung pili sa iyang kinabuhin sa malabot. Bisan man nagkasugod sa mga angels, they were created perfect, pero sa diya po ng Diyos naghatag nila ang polisyon kung unsa gyud ang ilang pagapilion ang perfect plan of God nga din magkinabuhi sila kauban sa Diyos walay katapusan. So just remember that angels were created perfect, no? But still God gave him volition. We know na si Lucifer wala niya gipili ang maayo. Naggawas yun niyang arrogance in spite of that perfect being kanibuhat sa Diyos. O dinala pa niya ang 1/3 ng mga anghel sa kalangitan. So after that, ang Diyos naghahatag siya o gitawag na itong solusyon sa manunod na akong gubat o mo na itong i-create niya ang tao. And then pag-create niya sa tao, the same. Adam and Eve were created perfect. They were perfect being. Wala pa ganyan, wala pa sila own signature. But still, God gave them freedom. Dihatagan niya po ng freedom ang tao. Mahibulong ka na dito sa Garden of Eden, adunay daghang mga trees dito. May mga fruit trees, may tree of life, may tree of good, tree of the knowledge of good and evil. Pero ang Diyos, nagsulay sa ilaha, kung kinsa gidangin hang piliyon. Ang kwan ba? Ang tree of life ba? O ang tree of the knowledge of good and evil? No? Kasi naman sila ikon dito, naman sila pagpili dito. Now, kung gipili nila ang tree of life, unta, diretso na sila sa kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing malipay. Kaya doon na ito, tree of life, na fruit trees, ilang mga kalanong nun, napoy, gitawag na ito, tree of knowledge of good and evil, which is arrogance. Disindihan po sa kang Lucifer sa Isaiah 14, 12-14, arrogance kaya po. Ang arrogance, nagpasabot nga, dipili ninyo ang imong gusto. Ang mga ginibatayan na to, basta piliwan ninyo ang imong gusto, arrogance nila. Na gusto sa Diyos, kung ipili ninyo ang imong gusto. So, mga ka nang ipili nila ni Lucifer, pagkabot ni Adam and Eve, perfect being sila ng gibuhat sa Diyos, pero ipili po nila ang ilang gusto. Kung ang sila gipugan sa Diyos kay muli na, ang Diyos nag-display lang sa iyahang mayong plano. Nato'y plano sa eternal state na yung magkinabuhin nga walay katapusan kauban ako. Pero, ikaw ang iyang ipapili. Kaya di pwedeng ang Diyos ang mupili sa imuhang
imuhang magustuhan sa unahan. Magpili ka niyong duha. So karon, gipili yun ni Aim ang tree of the knowledge of good and evil nga diin nagpasabot sa iyang arrogance, iyang gusto nga mahibalo siya, no? Sa maayo sa dautan. Ang tinuod yun, naghibalo sila sa maayo o dautan. Kung sa may nahibaluan nila, maayo o dautan, nahibalo sila na hubo na sila. So, na sila kaulaw. So, kailangan sila kaulaw, nahibalo na sila, no? Sa buhat nila sila kaulaw. Ay lang sa putan. Buhat sila o mga dahon, ilang lahi ang dahon para makakover sa ilang lawas. So, mo na itong good. Mo na itong good yung nagkapangita mo. Mo itong knowledge of good. Mo itong human good. Dito na nag-start ang human good. Sa dihang siya dan og siba, nagkamot na sila sa ilang kaugalingong pamagi. Kung saan nila pagtabon sa ilang lawas, nga hubo mo din sila. So, nanigamot na sila sa pagtabon, human good. O, kini nga human good, nasunod ni sa ito ang panahon karon. Mabito na gina-emphasize ng pamayo ang Christian service o katong human good sa ito ang Bible study nightly. Kaya mo na siya ang pinakalala sa atong panahon karon. When I said lala, meaning mo na ang pinaka-deceitful na paagi sa atong kaaway. Nga mapildi ta sa atong Kristohanong pagpanalagay. O usually yun sa mga magtotoo, dirigid mapildi. Pildi kita diri sa human good kay bisag nasabta na to kung sang human good kung sang divine good ang tao kanunay gyud nga mo dipindi sa tawhanong kusog. So every time nga dipindin ka sa imong abilidad kung ka, pildi ka. Dili makaya sa human good ang spiritual life. Now, hangtod na kini siya pag-abot sa tribulation, pag-abot sa millennium, ang millennium gitawag nato kan sa perfect environment. Sugdan sa civilization sa mga magtotoo, puros kina magtotoo ang makasunod sa millennium. Pero sa gihapon yan ang panahon na volition is still the issue. Ikaw gihapon ang magpili. Mura ba ka nang ningadto kag restaurant, nga pagkatun mo sa restaurant, na ay pagkaon dito, nga imong gusto, asig imong pilion. Gusto kag humba, na humba. Gusto kag isda, na isda. Ikaw ang magpili. Ang Diyos nag-offer siya sa iyang pinaka-perfect plan. Kung gusto mo makikuban ka nako, okay ni. Pero kung gusto mo hindi makikuban ka nako, okay ni. So, ang volition, mao'y usa ka gasa nga gihatag sa Dios gikan sa mga anghel pa ngadto sa mga tao sa pagpili o kinsay inyong pagpilion. So, ang tao ang magpili. Volition is the issue. Kung lang may mga tao madiligid mo to sa plano sa Diyos, ang Diyos, wala siya'y tulubago niya na tungod kay ikaw man ang pipili. Dili man ta pareha itong gitanaw ni Igsoong DC ng katong ginikanan ang mag-decide bitaw. Gwapo mga salidahan nga mga tribal nga ang ginikanan mo mag-decide sa
kami niyo sa ilang anak. Dili nga anak. Kulang ang kalipay. No? Ang kalipay sa usa ka binuhat, kana ikaw ang pili. Di ba? Kung panalitan daw ikaw, butan ka sa iyong ginikanan, gusto nimong mag-maestra. Nga, ang imuhang ginikanan, yung engineer yun. Hindi. Pag-abot sa pag-eskwela nimo, kamamo ka sa engineering. Puros na nimo wanan mo supa, pag maayo ang math, imo na lagi pang diretsong tulon, tukan ka. Pagsag ka sa mga mathematics ng subject. Kanang ikaw din ang mapili. Imong kami yun, bukan ka sa piniganan. Dili niya mong kamalipay ni anak. Nakailigog mga kini, imong ginikanan niyo kinilang. Kamalipay ni anak. Kinahanglan malipay siya sa ilang kagaling pagpili. So ano itong kinabuhi ng anak? Salamat na lang sa Ginoo na out of the billions people na mga katawhan sa kalibutan, ikaw, in eternity past, nakita na sa Diyos na mapili niya. Busa ipili ka niyang daan sa wala pa matukod ng kalibutan. Kaya nakita naman niya na ikaw ang pili ka niya. So yun na ka-billion ang itawag na ito, volition. Ang tree of life para sa tanan. And in fact, naputol ang tree of life after the fall of Satan. After the fall of Adam. Wala gi tao nga gitawag na to mabuhi gikan sa panahon ni Adam nga hangtod sa pag-abot sa eternity future buhi. Wala yan. Gawas ng itong na tao nga hapit na po dito sa eternity future. Pwede na to siya. Pero ang tree of life was designed by God. Kung panalitan, dipili nila na Adam and Eve, perpetuated ang ilang life. Wala nang kamatayon. Dito nagsugod ang kamatayon sa dihang nakasala si Adam and Eve. Motong, primero spiritual death and then physical death sa unahan. Bisag niabot sila 900 years, patay din gihapon. Si Methuselah, pinakatas, 969. Wala pa naka-break sa record ni Methuselah. Anay nga wala naging maka-break ni anak. Kaya atong panahon karon 70 naman ang ganit. So, ang tree of life, mabalik lang siya dito na po sa eternal spirit. So, mo katong rason nga din si Adan o si Eva, wala na yun sila gipa adto sa tree of life. Nanay cherubim nga nagabantay dito. Meaning there's no way for Adam and Eve nga makabalik sa tree of life. Kaya di sila makabaton ng tree of life. Dili naging pwede nga mubalik sila sa tree of life para hindi na sila mamatay. Hindi naging pwede. Mamatay na din sila o hantod sa itong panahon karon, mamatay nga ng tao, mamatay. Mabalik lang ang walay kamatayon dito na sa eternal state. So anak ka kanindot ang polisyon. Well, ang mga tao kung gusto sa impyerno, basig mag-enjoy sila sa impyerno. Ilang lang gusto. Si Satan, pili nila yung impyerno. I just go, mag-enjoy sila dito sa kainit. Pero sigurado ko nga sa kainit, sa kalayo, pusnga din sila dito. Ang gisdutan dito, gnashing their teeth. No? Mag-antos din sila sa linaw ng kalayo sa pag-antos sa kasakit.
Pero kung mo na ipili nila, mag-enjoy ba sila? So by this time, palayan kita sa itong pagtuon, hindi kita sa nahuman na ito ang Daniel chapter 2. Bagbay na ani kita sa Daniel chapter 7. So sa dili pa kita magato sa Daniel chapter 7, adunay pipila ka mga atong pagatunan sa chapter 5, chapter 6, no? Bago kita mo sa chapter 7 para na makuha na to ang iyang sequence sa dagan. Kaya magabasa ko diri sa Hebrehanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13 nga nagaynon. Kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, pati pang mahayat kaysa espada nga doy sulab, og mudulog ngadto sa gitaguan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyugan ug mutugad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang, binuksan ang dayag sa mga mata niya, kay kinsa maghatag raw niya kita husay. At mga iyan ang tanan sa pagtindog, magkakota. Amahan na mga Diyos, diningatag na sa kabutagon kami magadulo sa tiya sa mga balaan ng presensya. Magkapaubos kami sa inyong plano, mao ang pagsunod sa inyong kabubuton, sa pagtuon sa inyong pulong. Naghagyo kami sa Teaching Ministry of God, Holy Spirit, tabangin mong mga kanakan, tabangin mong alagad, kiringtanan ng Father God ang ginatugyan, pinagilamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, maglingkod ang tanan. Well, nitong milabay Domingo, atong tunan, nakumpleto na to ang chapter 2 sa libro sa Daniel. And then, padulong kita sa Daniel chapter 7. Actually, ang Daniel chapter 7 is just very much related sa Daniel chapter 2. Aduna na'y gamay nga kalainan. Hindi na itong makita sa itong pagtuon karon kung saan nga kalainan. No? But before that, moto sa ta, araw ito na kita yung background sa chapter 5, ang kaagi ni Daniel sa panahon ni Belshazzar o ni Dario. Noon, nahibalo kita na ang kahimtang ni Daniel, daghan siya mga kings nga nagyan. Gikan kang King Nebuchadnezzar, and then nabutan siya ni King Belshazzar, anak na ni siya ni King Nebuchadnezzar. And then during this time, sa panahon ni Belshazzar, yes, ako nakita na grabe po ka gitawag na ito, ever ang pagdumala nila ni Belshazzar. Ngayon, halos parang mga meters ginagamit na nila, ilahan nila himo nga idols, and then ginapasimba nila sa mga tao. And then, ato nakita, dinig panahon na, sa panahon ni Belshazzar, I just hope na dili mo magkalibog ini kay kini si Darius, ano ko ni siya? Midis Persian na ni siya. Kawa ko ni sila ni Cyrus, no? Pero nini nga time, mo ni panahon na si Daniel, naa siya sa Babylonia kay captives mo ni sila. Tungod sa katong gubat na ni ilog ni Nebuchadnezzar ang Israel, Judah. So, motong pagkailog nini, na-under sila sa Babylonia. So, during that time, mo si Daniel na sa Babylon during that time. O gandir sa panahon pa siya namahan, nga si Nebuchadnezzar, si Belshazzar, apan wala kay siya alam na itungod kang Daniel, busa, nahita po din yung panahon na si Belshazzar, tungod sa ilang
grabe pagka-ever. Grabe Diyos, ilahan ginapanghimo. Mga Diyos nga dili makasulti, dili makakita, dili makalihok, made of gold, silver, bronze, iron, wood, clay. So, gigamit nilang tanan. Grabe gilang pagka makasala sa tao. O tungod niya na, samtang si Belshazzar, kauban sa iyang mga asawa o sa iyang mga uyo-uyo, nag-enjoy sila, inom, kaon o hudyaka sila. Nabantayan, wala nila mabantay nga di ay ang Diyos magsulat dito sa wall. O mo kining nita mo diri sa Daniel chapter 5. Diri na napit, mo diretso na ta diri sa verse 25. Dili na ito hisgutan itong daghan pang mga kasaysayan sa una nini. Now diri sa Daniel chapter 5, sugod diri sa 24, unya ang bahin sa kamot, gipadala gikan kaniya, o kining sulata ginasulat. O kining sulata mao ang ginasulat, mini, tikel o parsen. Kini mao ang kahulugan sa butang. Mini, gihap sa Diyos ang imong gingharian, o gitapos na kini. Tikel, ikaw ginatimbang diha sa timbangan, o nakita nga kulangan. 28, piris, ang imong gingharian, gibahin na, o gihatag sa mga Medyanhon o Persyanhon. So, naglibog si Belshazzar kung sa katong pagkasulata, ug walay laing maka-interpret niya ito, muna usap si Daniel na usap ang nag-interpret niya ito. O busa, gipatawag mo ito ni Belshazzar ang katong mga tanang manggiagamon, o dito si Daniel muna usap ang nag-interpret sa mga sulat. Kining mini, tikel o parsin. No? Pero di katingalahan nila ni Belshazzar, samtang nag-inom sila, Nay, nagsulat dito sa wall, nakita nilang kamot, kamot, nagsulat. Kaya, pag-ano sa mali, di man nila mabasa, di nila masabtan kung saan pagkasulat. Pero tinglibuga o pagkagabi niya di na po makatulog si Belshazzar. Maragya po siya ng mahal. Di katulog sa iyang damgo. O busa, si Daniel ang gigamit niya na. Isulti ni Daniel, mao kining magkapanghitabo, gi-explain niya sa iyang explanation sa 25, 26, 27, 28. O matupad din kini mao ang kahulugan sa butang. Minihihap sa Diyos ang imong gingharian, o gitapos na kini. Imagine that. Pagsulti ni Daniel yan na, gitapos na kini imong gingharian. Ano siya? Kumana akong gingharian? Ang tikel, ikaw ginatimbang diya sa timbangan, o nakita ng kulangan. Evaluate ka sa Ginoo. Wala, di kay nada na pagka-leader. And then, Peres, ang imong gingharian, gibahin na, o gihatag sa mga Medyanhon o Persyanhon. Wala na. And then 29, unya, nagsugo si Belshazzar, o ilang gibistihan si Daniel sa purpura. Di pa kaya siya kaya interpret tong mga sulat. And then, o gisukungan sa kulintas nga bulawan ng iyang liog, o nagpalibot sa pahibalo matungod kaniya nga siya mahimong ikatulo nga magmamando sa gingharian niyadtong gabiuna sa Belshazzar ang hari sa mga Kaldehanon ipatay, o
o si Dario ang midyanhon midawat sa gingharian sanglit siya kanuman og duha ka tuig ang panuligon. So wala humanay si Belshazzar. Naupabutan na ganun man nga niabot man si Darius. Unsa man day unsa man ang role ni Darius nga miabot man siya niining panahon nga siya ang napuli ni Belshazzar. Nahibalo kita na sa unang panahon, ang Babylonian Kingdom under ni King Nabucodonosor o ni Belshazzar, miabot ang panahon nga ang nipuni nga nagahari muna usab ang Persia. Nya kining Persia o Medes Persia, kining Median, mga parente lang ni sila. Kini si Darius o si Cyrus, manag-agaw ni sila. Pero ininugay po ni sila sa ilahang nasa nawayaway po ni sila. Hantod nga napildi ni si Darius, si Cyrus. So ang hitabo, bali si Cyrus yun ang nagdumala sa Persia. Pero kaya nainog pa nila ang Babylonia, gibutang niya si Darius, gumahin mo na po yung pangulo sa Babylonia. O mo ni karon nga si Darius, nahimo siya nga hari na usab sa Babylonia. Now, pagkabot din sa chapter 6, kini si Daniel gihimo nga pinakadako kayo grando sa Babylonia. Nagpili sila og tulo ka presidente, pero sa tulo ka presidente, si Daniel ang pinakataas, pinaka-number 1. Kaya nung po sa itong politika na hindi ba na pinili ay po mga leader, no? Yan, ang una-una na po nila, dito tayo din ng leader, no? Kaya, mag-inilog kayo mag-yan. Bago pang nakatungtong ng isa, gipurihan sa isa, nakapuling isa karon murag narapoy hugoy-hugoy nga narapoy mupuli dito din yung leader din siguro, no? So ato nakita tungod kay taas kay ang posisyon ni Daniel, giplanuhan nila nga unsa ba itong buhaton ni Daniel para na mapulihan na ito. Tanong dili magkita ang pinakataas. So karon nagbuhat sila o plano. Ang ilang gibuhat to sa nga wa man tayo makita ang kasala ni Daniel. So man na to pagkuan ini nga wa man tayo mahimong makita ang kasala. Wa tayo kapasangil ba? Kipindi matarong din si Daniel. So sino mismo nakakita ng Daniel nga matarong yun, no? Murag mag-picture kung nato sa to ang current event ron o kinsa itong walay sala nga murag tamudanan ng sala, no? Yeah. Pero si Daniel ini, huwag yun sila makita ang kasala. Isahin na niya itong buhaton. Magbuhat ang dibulto and then ilang buhat, ang unang nilang isulti nga yes, magbuhat tao ka ng dikrito nga ang tanang mga tao musimba sa maong dibulto ni nena panahon na si Darius naman ang hari, no? And then kinsa tong dili musimba mo na ni ato nang ihalbong siya sa lugib sa leon. So mabasa ninyo sa Daniel chapter 6. Tinuod gibuhat nila, sugod ko ng hari, kaya muna-muna. Kanindot yan ang simbahon ko. So, ila na yung saysay nga, naiusa ka tao, manigin mo simpan mo. Ila na yung ditumbok na si Daniel ka na siya. Kasi Daniel, hindi mo simba o dibulto. Ang iyang pagkasimbahon, ang iyang lang yung Diyos. At tungod niya na, di pahalbong siya sa langob sa leon. Pero konsensya si Darius niyang muna. Kung
kumusta ka to hanggang nung nahagbong to siya dito tungod nining balaura. So sayo sa buntag dali-dali din siya adto kaya una anihan po siya mo nagalihok pa siya. Daniel, kumusta ka? Mitubag mo nas Daniel nga, maayo ka kahintang diri. Gitakupan sa Diyos ang baba sa mga leon o dili sila makakaon kanako. Nakita ni Darius nga, tinuod yun kining Diyos ni Daniel. Perting pagtuo ni Darius sa Diyos ni Daniel. Busa niya gibuhat, gibaliktad niya, katong nagpatambog kang Daniel sa leon, mo na po iyang ipatambog. Wapakabot sa kinalagman sa lagob, gikunis-kunis na sila, pati ilang mabukog. Pero si Daniel, wagi tatsa si Daniel. Now, din niya itong nakita nga bisan man ang mga tao, aduna sila ay conspiracy nga gibuhat kang Daniel. Kung ang Diyos dapig nimo, wala yo'y makapanghilabot nimo. Munang Romans 8:31. If God is for us, who can be against us? Wala maging kahadlok si Daniel. Spirituality ang isbutan. Kung ang Diyos dapig na to, wala yo'y makabato ka na to. O mo ka na nga si Daniel, nag-promote yun si Daniel. Now, hangtod nga niabot na dirita sa gitawag na to, chapter 7, ang pananaw ni Daniel, kini kaugalingon na gining pananaw ni Daniel, diri sa chapter 7. Sa sobrang pag-uswag ni Daniel, atong nakita din sa naunang tuig ni Belshazzar nga hari sa Babylonia, si Daniel may usa ka damgo, nagdamgo ni siya din o mga pananawon sa iyang ulo diha sa iyang higdanan. Unya iyang gisulat ang damgo o gisubilon ang katibuokan sa mga butang. Si Daniel misulti og ningon, ako nakakita sa akong pananawon sa gabi o ganyan karon ang upat nga mga hangin sa langit mingkutaw sa dakong dagat. Ang dakong dagat nga iyang gisgutan din nagulagway kini siya sa Great Sea, kanang sa atong panahon karon Mediterranean Sea kay mao na ang giilog-ilogan gid sa mga kingdom gikan sa Babylonian Empire, Persian Empire, and then Grecian Empire, and then apil na ang Roman Empire. Ang nauna sama sa usa ka leon og may mga pako sa agila. Nakita ko hangtod nga ang mga pako niya ibot o kinigiyasa gikan sa yuta o gipatindog sa duha ka tiil sama sa usa ka tawo o ang usa ka kasing-kasing sa tawo gihatag niini. Morning Chaldean number 1. O ganyan karon ang laing mananap ang ikaduha sama sa usa ka usok o libangon sa usa niya kakilid o dihay tutulog ka mga gusok sa iyang baba, taliwala sa iyang mga ngipon, o sa ingon niya na silang ingon kaniya, pumangon ka, lamin mo ang daghang unod. Nagiskot mitungod sa Persian. Sa uman hindi nakita ko ang lain na usab, o ganyan karon ingon sa usa ka leopardo nga diha sa iyang buko-buko, ang upat ka mga pako sa usa ka langgam. Ang mananap may upat usab ka mga ulo o dominyo gihatag kaniya. Nagisgot metod sa Grecian. Sa tapos nini nakita ko sa mga pananawon sa kagabion o ganyan karon ang ikaupat ka mananap makahahadlok og mabangis og hilabihan gayud pagkakusgan og kini may dagkong mga ngipon nga puthaw yung gisgutan. Just remember itong puthaw nga itong gisgutan sa Daniel chapter 2, no? Siya minamoy o mikunis-kunis o miyatak sa salin sa iyang mga tiil o kinilahi ang tanang mananap na naghiusa kaniya
o kini may napulo ka mga sungay. Mingon ko sa inyo ganina nga may gamay diferensya ni sa Daniel chapter 2. Tungod kay nini panahon na ang pananaw ni Daniel, ang Daniel na niya, dili na ni pananaw, akatong di na ni damgo ni King Nebuchadnezzar. Ang pananaw ni Daniel, nag-istot sa first kingdom, second, third, fourth. Pero ang fourth na kingdom na iyang nakita dili na sa revived Roman Empire. Doon nag-istot siya, nag-ibog niya yung first, second, third. Pero ang gistutan nila, nga ang Roman Empire, murang pag nang wala. Murang pag wala siya naputol. No? Murang pag continuous ang pagdumala sa Roma, pero ang tinuod, naputol din Roma karon. Kaya di salot malagi ang church age. Bali ang sa pananaw ni Daniel, murang dihan ni emphasize na ang ikapat na kingdom o ang Roma, and then usunod na ang Christ kingdom. Pag-ana lang iyang pagkasulti, no? Murag diretso siya gikan sa pagdumala sa Roma, bisag na puto ng Roma, pero murag iharang di continuous, no? Lalo niya pagka giyanaan niyang damgo. So this is the verse 8. Ako nagtulutimbang may tungod sa mga sungay, o ganiya karon may migula kanila nga laing sungay nga jutay. So, ang napulo ka mga sungay, naghiskot na tungod sa authority, o na usa ka sungay nga miguho. Nga sa tubangan niini ang tutulog ka mga unang sungay, giibot. Yes, pinutulog kong sungay ang gisbutan. Malagyan na siya, o tulihan niya, o siya, nagumala nini, galing ang hulagway, nag-isip ni tungod na sa 7 years tribulation. Nga sa tubangan niini ang tutulog ka mga unang sungay, giibot hantod sa mga gamot. O ganiya karon niining sungaya, diay mga mata, nga sama sa mga mata sa tao, o usa ka baba, nga nagpamulong nagkong mga butan. Now, just remember nga, yan diskutan din pag nag-istot siya mitungod sa 7 years ng tribulation. Ako nagsudong hantod ang mga trono, gibutan o gang usa, nga mao ang tigulang sa mga adlaw milingkod. Ang iyang mga bisti, maputi, ingon sa nyibi. O ang buhok sa iyang ulo, sama sa lunlun nga balhin. Ang balhibo sa karnero. Ang iyang trono, mao ang nagadilaab na siga. O ang mga ligid, nini, mao ang nagasiga nga kalayo. Ang sapa nga kalayo, migula o mibaha, gikan sa iyang atubangan. Mga libo na nagalagad kaniya, napulo kalibo, na nagtindog sa iyang atubangan. Ang naghukom, gisugdan, ug ang mga basahon, gibuklad. Verse 11, niadtong takmaa ako nagtanaw tungod sa tingog sa dagkong mga pulong nga gisulti sa sungay. Ako nagatanaw hangtod nga gipatay ang mananap ug ang iyang lawas gidugmok o kini gihatag aron sunugon sa kalayo. Ug matungod sa mga nanghibilin nga mga mananap, ang ilang dominyo gikuha kanila, bisan pa niana ang ilang mga kinabuhi gilugwayan sa makadyot ug sa usa ka panahon lamang. Verse 13. Makita ko diha sa mga pananawon sa kagabion, o ganiya karon may usa nga miabot uban sa mga panganon sa langit sa usa nga sama sa anak sa tao. Nakikita siya nito sa Christ kingdom. O siya miduol kaniya bisan pa ngadto sa tigulang sa mga adlaw. O ilang gipadala siya hadool sa iyang atubangan. Verse 14. O may gatag kaniya nga dominyo o himaya o gingarian, aron ang tanang mga katawan, mga nasod, o mga pinulungan, manag-agad kaniya, ang iyang dominyo, mao ang dominyo nga walay katapusan, nga dili umalagi, o ganyan gingarian, mao katong dili mabukad. So, discuss siya ito sa Christ kingdom. So, balian niya ang iyang timeline. Gikan sa Champion Empire, Persian Empire,
Grecian Empire, Roman Empire. Now, karon hindi ko na ito makita kasi sa ako nang hingon lagi, sa reality, naputol ng Roman Empire. Pero sa iyang panglantaw din murag, gikunik lang niya ang paghari sa Roman Empire hantong sa 7 years tribulation. Sumpay lang niya. Ang pagkawan sa 7 years tribulation, sumpay din ang Christ Kingdom. Bali sa pananaw ni Daniel, wala niya makita na churches. No? Wala niya nakita na churches. Ang niya nakita na dumala ang Roma, pagkahuman sa pagdumala sa Roma, musunod dayon ang Christ Kingdom. Now, verse 15. Mahitungod ka nako, si Daniel nasubo ang akong espiritu sa taliwala sa akong lawas ug ang mga pananawon sa akong ulo nakalibog kanako. Ako miduo sa usa kanila nga nagtindog ug nangutana kaniya sa kamatuoran ining tanan. Busa ako gisugin man niya o gipahibalo ako sa kahulugan ining mga butanga. Kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari nga manindog din sa yuta. Now just remember pasingon mo, pastor na pa may hari before nila kay kato sa panahon nila ni Moses, mapay paraon. Hinumdo man nato ang kining mga pananaw ni King Nebuchadnezzar o pananaw ni Daniel, nagsugod din sila panahon. Wala kaya katong diri no? Walay lang itong diri. Nagsugod lang ni kang hari ni Nebuchadnezzar. So kinigdag kong mga mananap nga upat, mao ang upat ka mga hari nga manindog din sa yuta. Apan ang mga balaan sa halangdon o yamot mudawat sa gingharian o managhupot sa gingharian sa walay katapusan, bisan hangtod sa katahangturan na walay katapusan. Naghisgot na ito sa Christ Kingdom. 19. Kunya naninguha ko nga masayod sa kamaturan may tungod sa ikaupat ka mananap nga lain mangikan kanilang tanan. Buti pasabot nga, lahi gining ikaupat nga mananap. Lahi gining upat ka gingharian. Lahi. Nga hilabihan pagka makahadlok kansang mga ngipon putaw. Kila ang ngipon putaw. Ug ang iyang mga kuko tumbaga nga naglamoy o nagdugmok o nagyatak sa iyang tiil niyadtong ng hibilin. Verse 20, o mahitungod sa napulo ka mga sungay nga diya sa iyang ulo, 10 Confederated States of Europe, o sa lain nga sungay nga migula, o nga sa tubangan nini may tutulo nga nangahulog. Yes, tagag ang tulo, kamaging harian. Bisang pagkantong sungay nga may mata o usa ka baba nga namulong dagkong mangutan kan kansang dagway labi pang malikon ka sa iyang mga kauban. 21. Ako mitanaw og ang mao nga sungay nakigubat batok sa mga balaan og nakadaog batok kanila. Hangtod ang tigulang sa mga adlaw miabot ug ang hukom gihatag sa mga balaan sa halangdon o yamot og niabot ang panahon nga ang balaan naghupot sa gingharian. Mao ni panahon na si Jesus Christ. Now, there is a verse 23. Sa ingon niya na siya miingon, ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta, nga lahi gikan sa tanang mga gingharian ug mulamoy sa tibuok yuta ug magayatak nini ug magadugmok nini. So mo ni ismutan, mas lahi kini siya. Muli panahon na sa pagdumala na sa Antichrist sa pito ka tuig. Now, dili kita dapat magkahadlok nini kay wala naman ta dinhi. In fact, yan ang panahon na dili gani kita makakita o kinsa ka na siya. Wala tay idea niya na kay adunay mahitabo kapagsak daw sa dili pa makasugod ka ng gitawag na itong Antichrist. No? 24, may tungod sa napulo ka mga sungay, di ka ining ginghariana, mutindog ang napulo ka mga hari, o gadunay lain nga mutindog sunod kanila, o siya lahi sa nauna, o siya mudawag sa tutulo ka mga hari. 25,
O siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot. Kaya gini siya, no? Kung atong tanawon, grabe ni siya kamayo mamumulong. Bright gini kay siya. Mayo kay ni siya manulti. O magapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot. O siya magahuna-una sa pag-usap sa mga panahon. Muning panahon na kausbunan niya ang kalibutan. Kanang gihuna-una ninyo nga digital, yes, mausap din yung kalibutan. Ang atong panahon karon patulungin dito sa digital. Pwede na ito din magdawat o kwarta. Kung na, pasapasa na ng kwarta, no? Ang kwarta na ko, pwede mo tabok sa imo, pinagi sa bangko, o GCash, o sa panahon, Maya ka ba, ano na? And then, pag mabayad ko kas-pikas, pwede po, tabok na lang dito. Kunya, kung sunduan ka, sulod na lang po sa imo hang kanang gitawag cellphone, mamonitor mo dito, nanay mo kwarta, bayad ka na po sila ha, pinagi na po sa, wala na, mausap na din ang panahon. Grabe ang kausapan sa panahon. Sila ang mag-vote din. Usa na ang military, usa na ang monetary system, control nila, ang economic, control nila, and then, yes, ang religion o ang politics, malaghiusan ng panahon. So, gidescribe rin na, magsalita ni siya puti. Ang motor, namoy mga pamunahuna niya, ano? O siya magkahuna-una sa pag-usab sa mga panahon, o sa kasuguan, uspon niya, uspon na ito ng kalibutan. Gubot yan ng kalibutan na ni. Ngayon na siya na, kung sa man niya itong kalibutan na ni, namatay boundaries. Tungod ka na yung boundaries, ang mga nasong mag-away sa mga boundaries. Himutan yung wala na yung boundaries. Himutan itong usa na lang tas niya itong kalibutan. Kinsa pa may mangilog na ang kining amuha na rin, inyo nga naman eh. Para magmalinaw ka, kaya kalinaw ang itong ikinahanglan. So, magkahiusat ang tanan. Usa ka gobyerno sa tibok kalibutan. Now, dili pa na mahitabo hangtod hindi pa ka masaggaw. Saggaw sa kita bago na umuman. Kaya nga naman, mawagin niya yung gitawag na itong Antichrist. Kaya niyang pulong, ang iyang pulong niya na, once na usalay maghari sa tibok kalibutan, ang influensya niya, dako kayo, gamiton siya sa tanas niya ng panahon na. By now, di pa man siya maka-influensya kay divided nations pamanta. Pero sa niyang usa na lang kanason ang kalibutan, magkahiusa na ang tanan, usa niya kapag sulti, wala. Influensya niya ang tanan. Mabitaw lang katong sa Tower of Babylon, wala yung gitugot sa Diyos na magkatukod sila sa Tower of Babel. Ang gibuhat sa Diyos, nagkalalayan silang lingwahe kay ang atong panahon yun ron is divided nations pagkita. Hindi pa pwede ditabo nga usat ka magkahiusa ta sa tibok kalibutan. May tabo lang magkahiusa ang tibok kalibutan sa 7 years tribulation. So, og sila ihatag siya kamot hangtod sa usa ka panahon o mga panahon o sa tunga sa panahon. Now, matingala mo din unsa ka implication diri. Nga nganong ni hisgot diri o sila ihatag sa iyang kamot. Buti sa ang pagdumala sa kalibutan, ihatag sa iyang kamot sa usa ka panahon, sa mga panahon o sa tunga sa panahon. Now, ako gisulat diri para ninyo saktan. Ang usa ka panahon, 1 plus mga panahon, 2 plus tungas panahon equals 3.5.
Nag-isgot siya may tukod din panahon na. Kaya hindi panahon na sa second 3.5 years of tribulation, naman panahon na magpasimba na siya. Ngunit panahon na mudeclare na siya na kasi ang temple niya ng panahon na iyahang pagalingkuran. O ang mga tao niya ng panahon na unang iyahan ng kuwanon nga magsimba ngadto sa dictator or antichrist niya ng panahon na. Busa nag-isgot siya sa second 3.5 years of tribulation. O busa mingon diri sa pananaw ni Daniel og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa panahon. Apan ang paghukom, pagasugdan og ilang pagakuhaon ang iyang dominyo aron sa pag-utot o paglaglag niini hangtod sa katapusan. Verse 27, og ang gingharian, og ang dominyo, og ang pagkadako sa mga gingharian, ilalom sa tibuok nga langit, igahatag ngadto sa katawhan, sa mga balaan sa landon mo yamor. Ang iyang gingharian mo ang walay katapusan, nga gingharian, og ang tanan nga mga dominyo, manag-alagad, og managsugot kaniya. Now, just remember bago na itong isutan second 3.5 years tribulation. And then, dili na ito makita na grabe ka confirm ang tulong sa Diyos. After the second 3.5 years of tribulation, pag subog din niya na, subog din ang Christ nila. So, kung yung pagkatanawon, ang panag na ni Daniel nag-hisgot sa 5 ka kingdom, ang panag na ni Kingdom Nebuchadnezzar nagpanag na usab sa gitawag niya to 5 ka kingdom gihapon, galing na divide na ninyo ito sa Daniel chapter 2 na gitawag Roman Empire, na divide Roman Empire ngayon tunog ito pala nga Daniel. Pero din sa Daniel chapter 7, 5 ka kingdom ang iyan isulat okay na usa ang Roman Empire. Giusa lang niya. Wala niya giputol bisan niya nagpasok nga panahon sa gitawag na to churches. Now dili nagingon si Daniel sa 28 dinhi natapos ang kasaysayan sa butang mahitungod kanako. Si Daniel ang akong mga hunahuna nasamot pagayo kanako og ang panagway sa akong ngaong nabalhin dinhi kanako. Apan akong gitaguan ang butang sulod sa akong kasing-kasing. Meaning gibantayan ni Daniel kining mga paghitabuha. Pero yes, layo pa kay panahon ni Daniel, no? Dagan pa unsa naman ta karon 2026 naman ta karon. Kalayo-layo sa panahon nila ni Daniel, no? I just hope na nahimong dili kayo lisod sa inyo pagsabot kayo ng timeline at ihatag sa inyo. Nga nakong panahon kayo, hindi nila yung nakakimula ko. Yan yung pagsubok sa 7 years tribulation. Pagsubok sa 7 years tribulation, natin yung rapture niya ng mga kapagintao. O, ano na kung i-emphasize ka na kaninyo, ang current trends of history nga grabe nang panagsabot-sabot sa mga nasod din karon. Kung sila, busy kayo sila, no? Na sila, ready na din sila. Unsa na nila kulang? Unsa na nila gihulat? Ang restraining ministry of the Holy Spirit. The moment nga ang restraining ministry of the Holy Spirit, just remember, yung nakay Holy Spirit sa inyong kinabuhi, na ako, kitang tanan nga mga magtotoo, dahil Holy Spirit sa itong kinabuhi. Once nga sagdaw na ganini siya,
sugod na ng 7 years tribulation. 7 ka tuig lang na siya. And then pagkahuman sa 7 ka tuig, Christ Kingdom na. So dili na kayo, kung atong pagkatanaw ng atong kinabuhi, dapat dili na kayo kita mo focus. Dili na kayo kita mo focus sa kalibutan. Kung pwede ang kalibutan, para na lang mag-survive kita. For survival na lang. Kagabi, akong tudlo dito sa Nara, sa papa ni Hidayana, birthday niya. Ang gatong mga tao na nagkinabuhi sa pagtuo. O nga ang ilang kinabuhi, nakadulot yun diya sa Ginoo. Gikan kay Noah, padulong kay Abraham, padulong kay gidirikanan ako kay gikan kay Abraham, gitsun ako kay Joseph, then kay Moses, antod padulong na din kang Daniel, yung mga propita na mga minors. Pero focus na ko pagmayo sa life ni Moses. Nga din ang life ni Moses, wala gid siya malito sa mga kalibutan ng butan. Akong tapos din sa Hebrews 11, nga din dapat ang mga katauhan sa Diyos, dili kita malingla sa mga kalibutan ng butan. Dili masobrahan ang atong focus nini. Kaya mo lagi na biyaan mo lang nato ang tanan. Mao kiningingon diri sa Hebrews 11, versikulo 24. Tungod sa pagtuo si Moises sa dako na siya, wala mosugot ni pagkatagon siya ng anak sa anak ng babae ni Faraon, nga nagpalagi pa noon sa pagantos sa mga pagdagmal kauban sa mga tao sa Diyos kaysa pagpahimulos sa lumalabay kalipay sa pagpagkasala. So, wala niya gidawat na mahimo siyang anak sa anak ng babae ni Faraon. Ang supposed to be, kung mahimo siyang anak sa anak ng babae ni Faraon, mahimo siyang next Faraon. Kaya mahimo siyang legal son. Kaya wala man to'y anak na lalaki itong anak ni Faraon. So, sigurado yun kasi ang mahimong hari. Pero gidawat pa ni Moses, wala, no? Wala siya nagpahimulos. Mato pa niya, nga nagpalabi pa inuon sa pag-antos sa mga pagdagmal kauban sa mga tao sa Diyos kaysa pagpahimulos sa lumalabay ang kalipay sa pagkakasala. Wala din ipili ang karon atong pagkatanaw ang tawag yun. Powerless kayong tao ron. Inilugay o gahong. Pero si Moses, gaufiran, wala niya ginawa. 26, iyang giisip ang pasipala nga pag-aantuson alang kang Kristo, ingon nga labi pa kadakong bahandi kaysa mga bahandi sa Egypto. Kay siya nagatutok man ngadto sa ganti. Nabuti pasabot, si Moses, dili niya priority ang kalibutan. Wala yung kayo niya ihatagan mo. Kanindog tumalang na na kayo mga panalangin ko. Para sa kuha, kung ang imuhang kinabuhi, ipanalinginan sa Diyos, kanindog niya na. Pero, kung ang atong kinabuhi na Diyos, naulip mo na sa pagpangita, sa mga sa kalibutan mo, na ibantayan na ito. The love of money mo ibantayan na ito is the root of all evil. No? Maginagingong sa Timothy, no? 16. O si Moses, wagid siya nagpalingla ni anak. Ang iyang una-una, bahandi sa kalibutan, lumalabay lamang. Nagtutok siya nato sa pagpangalagad sa Diyos nga may equivalent nga ganti sa eternity. I just hope nga mabutagin na sa itong mga panunduman kanunay.
Ang butang sa kalibutan, pag-aliyaan na ginoo. Someday, matubang na ta sa hukmanan ni Kristo o ang atong kinabuhi, yes, i-evaluate na o base sa ito ang correct na perspective sa kinabuhi, ang Diyos maghahatag sa mga ganti. Moto yun dito, kay ganti to siya na wala hindi katapusan. Huwag ito may mano. Isa na lang kapag pilok na ito nini, no? Wala man tanang kapalag na, no? Pero huwag ito kay mano. Kamu ang pinagkadato ng tao sa pilok ng kalimutan. Sa diyang maamod na ning panahon na tungkol sa inyong pagtuog kang Kristo ng inyong Ginoo manluluwas. Kamu ang pinagkadato ng tao sa pilok ng kalimutan. Dili ka kumpara nato ng atong kinabuhi. Yan ang mga leaders na ito karoon, nasa Kongreso, nasa Senado, mga executives, di ginigay kami. So, ang ilang panguna-una lang yun, ang kaugalingon, gahong, bahandi, fame, time will come. Mabot na niya ang panahon. Ang atong Ginoo sa diyang matuman na ang iyang saad nga mubalik din siya. Sa pagbalik sa atong Ginoo, kita na matinudanon sa paabot sa atong Ginoo without compromise. Wala nag-compromise sa ito ang pagtuo. Nagpadayon na sa atong pagtuo sa iyan ang mapagi. Kasi wala din kita nagpalingla sa mga kalibutan ng butang. Nagkinabuhin kita nga may integridad diya sa pag-apply sa pulong sa Diyos, sa pagkinabuhin sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhin. Ikaw mismo ang magka-benepisyo nini sa pipila ka mga na po. Kita ang kadawat nini. Ato na hinatagay ganti dito. Wala na ito ginahong ang mga ganting kalibutan. Dili ganting kalibutan ng atong tumong. Lumalabay lang isyo. Ang Diyos nag-aanda po, ganti na to nga langit mo. Ganti nga dili na Diyos mahanaw pag-ikan ka na to. O mao ka na usap ang kinabuhi ni Moses mo. I just hope if you have time, just read the life of Moses and especially Hebrews 11. Men of faith, mga tao nga doon ay pagtuo sa Diyos. Nga din, wala gid mo ka nga. Wag gid mo malingla nilahang kinabuhi diya sa pagpangalagad sa Diyos. Time will come. Mabot na nga itong Ginoo. O may minagitan niya na, salamat sa Diyos. Nga niyabot na ginang panahon, nga dugay na itong pinapaabot. I just hope na kitang tanan padayon dyan sa itong dagan sa lumpas kinabuhi diya sa pagtuo, pagpangalagad sa itong buhay ni Diyos. Ako na yun ang tanan sa pagtindog o mag-aamputan. Amahan na mo ng Diyos, nilingatak na sa iyong kautuhon. Kami maghahatag sa among pagpasalamat nga ng kanimo. Bisan man sa mga damgo ni Haring Nebuchadnezzar na may relasyon sa damgo usap ni Daniel, chapter 2 and chapter 7. Nga din kinintanan, Father God, nag-ahistot ni tungod sa mga kingdoms. Apan ang bottom line ni mo ang kingdom of Christ. Nga mo'y magpabilin sa balay katapusan. Ang mga kingdom sa yuta, mga hanaw kini. Mga human kini, mundang kini. Apan na doon ay gingharian, nga di namong gilauman, ginapaabot, nga mahimo kining kingdom sa walay katapusan, mo kining paghari ni Kristo Jesus. Father God, salamat sa imong pulong nga kanunay nga nagahatag ka na mo inspirasyon, paglao, may tungod yan ang mga panahon na. Pagtanaw sa mga butanaw, malabot, pagtanaw sa imong plano sa kinabuhi sa tao, nga diin
dili na kami taman-taman ng kalibutan na karon. Ado na dahil bindot nga plano nimo sa among kinabuhi. Magkinabuhi kami uban nga nakanimo ngadto na sa walay katapusan. Father God, thank you so much for your word. Salamat nga kami magkinabuhi sa imong pulong. Sama usab sa pagkinabuhi ni Noah, pagkinabuhi ni Enoch, pagkinabuhi ni Abraham, pagkinabuhi ni Joseph, o bisan sa pagkinabuhi ni Moses. Ngayang gipili, Father God, ang mga utang nga langit nun. Wala niya gipili ang mga utang nga kalibutan. Father God, ang igatugyan usab ang among nasod nga nagkanimo, among nakita, grabe ang division sa mga leaders. Halos natunga, nahiwa ang among nasod, Father God. Dili na kami makalihok gani. Wala na yung mga maayo ng mga programa nga among nakita sa among nasod. Amo lamang kami itugyan nga na kanimo tungod kay wala gyud kami laing nga kasumbungan, Father God. Ikaw lang gyud ang among kaluulan. Salamat nga ikaw magatabang bisan man kanamo nimong makanakan. Tabangi kami nga bisan man ining kahimtang sa among nasod. Dili kami madisturbo, dili kami maapektuhan bisan man sa mga kalisod. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Ug salamat, Father God, samtang nagahulat kami nga kanimo nga makabaton usab kami o leader nga diin magadumala ka namo sa insaktong paagi. Amo lamang kini itugyan ang tanan nga kanimo. Salamat nga sa insaktong panahon. Ikaw tabang ka namo, magahimon ka namo. Kining tanan akong ginatugyan, akong ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong manluluwas. Amen.